Hello there, Sagittarius sign. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of August. Love reading for Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus. Sagittarius, hindi lahat ng Sagittarius maka-resonate sa reading na to. Okay? So takes what resonates and leave the rest. Cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Sagittarius. So put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Sagittarius, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please to check your other placements, your Sun, your Moon, your Rising, your Venus sign. Dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito, especially your Moon sign. So, let's see. Ano yung pwedeng mangyari this month of August for Sagittarius love reading 2025. So, tignan muna natin if what is happening right now. Okay? What is happening right now? TikTok. Deadline, time running out sa person side mo to. Situation ng person mo. So, ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? Gustong sabihin sa'yo ng person. You don't know how hard it is to let you go. I think nakuha to ni Virgo. So you don't know how it's hard for you to let it go. You don't know how hard it was to let you go. Anyway. So ano yung situation na meron kayo? Nag-overthink ako doon na. Let's see on your part. This person also might be gave up. Parang para sa kanya, I don't want to waste my time here anymore. My time is running. So, Sagittarius, tignan natin sa part mo. Ano yung situation mo dito? Friends, influence. So, might be influenced by friends, Sagittarius, ikaw. So, let's see. What is happening right now, Sagittarius? So, Sagittarius, you might be dealing with your husband, ex-husband, could be. Kasi this is a matured person eh. Parang may nakikita ko dito. Father energy and husband energy, ganyan. So, itong person na to is really, meron siyang confidence sa sarili niya na gusto niyang gampanin yung responsibility niya again and also parang patatagin yung pagsasama na ninyo ulit. Tumangtong kayo sa point talaga na nagkaroon kayo ng mabigat na problema na misto lang ikaw lang yung parang feeling mo ikaw na lang yung nagpapasa ng problema ito mag-isa at walang tumutulong sa'yo. Or your person might be just being so like easy-go-lucky, doesn't even help you pagdating sa problem, or even na parang binabaliwala niya lang yung problem pero ikaw pinapasantasan mo na to. So, itong person na to right now, I think nag-o-offer siya balik sa'yo ng love para maayos kayo. So, parang meron siyang confident nung pumasok siya ulit sa buhay mo, bumalik siya. Parang meron siyang confident dito na bumalik talaga sa'yo. Alam niyang matatanggap mo siya. Dahil gumawa talaga siya dito ng action. But then on your part, hindi ka sure. Hindi ka na sure na babalikan siya. Kasi parang, could be you, kasi this is a fire sign.
parang naramdaman mo na dito yung freedom, Sagittarius. Parang nakaramdam ka na ng confidence sa sarili mo na kaya mo palang ikaw lang at wala siya. So, while this person is coming back na gusto niyang ayusin yung mga dapat ayusin, or gusto niyang matuldukan na yung problem ninyo or something ganyan. Gusto niya mabalik yung harmony ng pagmamahalan ninyo. Hindi ka na sure kung mababalik pa ba to. Kasi nga parang nung cold yung connection ninyo, yung hindi kayo nag-uusap nito, and you felt so empty and cold na from this person, nag-move on ka, nag-try ka talaga sa sarili mo na mag-move on. And you did it, okay? Nag-open ng doors ka na to anyone, and also, or any suitors, or also, you already have that freedom na. So, naramdaman mo yung freedom. You go out with your friends, something like that. So, this time, bumabalik siya. Also, your friends might be telling you, oh, mahal mo pa naman talaga to siya. Pero, your friends is telling you, might be advices, minomotivate ka araw-araw, na wag na, ganyan, ito na mangyayari sa'yo, wag na. Kaya, parang walang nangyayari sa inyong pagpapalikan. And, etong person na to, I think siya is like, naubusan na din siya ng oras na hindi niya alam kung magkakabalikan ba kayo o hindi na. So, I can sense kung hindi man kayo married nito, baka meron kayo, baka nag-live-in kayo before nito at nagkaanak kayong dalawa. Pwede din naman to sa married, okay? Pero meron talaga akong nakita ditong matured person. Okay? So, kung wala man kayong anak, this person is a matured person. So, kung hindi man sa'yo yung nagkaanak siya, baka sa una. Ganyan. So, yung mga friends mo siguro, ayaw nang pabalikin ka. You always, ina-advisean ka na don't go back to that person anymore, ganyan. So, naubusan siya siguro dito ng oras, kaya TikTok, and parang deadline running out. So, wala na akong time, ganyan. So, parang bibitaw na lang siya dito. Siguro give up or gumive up na lang siya dito na magpatuloy or pumalik sa'yo. So, let's see more. So, eto naman, meron silang similarity sa Virgo, pero yung kay Virgo kasi, yung reason ng hiwalayan nila is third party. Okay, hindi past person. So, eto naman, yung reason ng paghiwalayan ninyo dito is past person. So, feeling ko dito, nag-move forward siya towards past person. Nalaman mo siguro na nag-uusap pa sila ng past niya. And, tapos, umalis pa talaga siya dito nang hindi nagpaalam sa'yo. Matagal to sila, madami silang pinagdaanan nito. Parang nagkaroon ba sa kanya ng realization na may nararamdaman pa pala siya sa past person niya. Kaya, dumating siya sa point na hindi niya alam kung sino yung pipiliin niya sa inyong dalawa. Until sa point na umalis na lang siya dito kasi kayo naman dahan-dahan na din kayo nawawasak. Dahan-dahan na nag-fulfill yung relationship ninyo. Siyempre, nung dumating to, etong third part, etong past person na to, madami ng changes sa relationship ninyo. Marami ng mga mood swing or pag nagtatanong galit, nag-aaway, hindi na nagpaparamdam, madami ng pagbabago. So, napansin mo na yun. Kaya, hanggang humantong kayo sa point na dahan-dahan na kayo nawasak. Because of may dumadating na, ay may bumabalik na ex dito sa buhay ninyo. Siguro, feeling ko, itong person na to is, hindi kayo yung married. Di ba sabi ko kanina,
You might be married with this person or may anak kayo or something. Feeling ko, itong person na to is a matured person na meron siyang past. Meron siyang past marriage na naghiwalay sila and kalauna naging kayo, naging mag-on kayong dalawa. Kaya lang di lang talaga nag-work. Kasi itong person na to, meron talaga siyang responsibility sa buhay. Matured talaga to. So, ito na nga yung dahilan dito. Ex niya, might be they are the one who is married. Itong ex na to. Kasi ito yung marriage card sa side nila eh. So, nagkalabuan to silang dalawa, nag-away until sa naghiwalay din. Because also a woman, hindi ko lang alam kung ikaw yung dahilan dito or because of another woman na naging dahilan kaya sila naghiwalay. Tapos naging kayo. So, nung naging kayo na, okay na sana, ganyan. So, nangyari na naman, nagkabalikan na naman sila. Or, hindi mo alam nagkabalikan pala sila. So, ikaw, namumblema ka dito sa relationship ninyo kasi nagseryosohan na. So, namumblema ka, nabigatan ka sa problem na misto lang ikaw na lang yung nagdadala ng problema dito. Yung person mo, parang hindi dinededman niya na lang minsan or hindi niya ina-explain sa'yo lahat, hindi niya inaayos, hindi kanya sinasamahan na ayusin yung problema ninyo. But then, dito siya sa past person niya, parang nagkaroon na willy in a way. So, nung siguro time na na-realize niya, okay? Nung time siguro na na-realize niya na hindi pala siya sure sa pagbabalik niya sa ex na naisip ka na naman niya, naalala ka niya, na-confused na naman siya sa nararamdaman niya. So, I can really sense dito is Gemini. Na-confuse na naman siya sa nararamdaman niya kasi na-realize niya mahal ka niya and mahal mo siya. Kaya bumabalik na naman siya sa'yo. So, kasi feeling ko, doon sa ex niya, di ba, nagkaayos na sila. Nagkakaroon na naman sila ng away, nagtatampuan na naman, may away na naman. So, parang, to that point, na-realize niya ikaw. Naisip ka niya, kaya bumalik siya sa'yo. But the thing here is on your part kasi, mahal mo pa naman siya. Yes, mahal mo pa siya. Kaya lang, parang sinasabi sila ng mga kaibigan mo, wag mo nang balikan to. Mga ganung mga bagay na advice, ano man yung mga advice sa'yo ng mga kaibigan mo, trusted friends. So, nai-influence ka sa mga kaibigan mo na hindi na siya balikan. Something. So, siya naman nag-aantay siya. Nawawalan siya ng pasensya na mag-antay. Kaya, he let you go again in a way. So, hindi madali na sa kanya yung na-let go kanya dahil sa nag-usap sila ulit ng ex niya or nagkabalikan or something. So, nung bumalik siya, kasi nga hindi madali sa kanya, bumalik siya ngayon. So, nawalan din siya ng pasensya na mag-antay sa'yo kasi ikaw, wala kang pinapakita sa kanyang sagot kung either tatanggapin mo pa ba siya or ulit or hindi. So, hindi siya bumalik sa ex niya because na-realize niya yung pagkakamali niya. It's just that bumalik lang talaga siya sa ex niya dahil sa mga anak niya, siguro for that, siguro meron na din talaga silang communication because of the support or something. So, ano ba yung nararamdaman niya para sa'yo? See? Gusto niya makipag-ayos talaga sa'yo. Gusto niya sana talaga na maayos kayong dalawa. And nakaramdam kasi lang talaga siya ng pagod during those time ata na nag-away kayong dalawa. Might be because of sa mga nalalaman mo na din. Kaya nalalaman mo na nagkakausap pa pala sila ng ex niya. So, still this person to really like you, nagagandahan to sa'yo. You might be someone who has a beautiful face, however, or attractive face or something, attractive personality.
attracted pa din to siya sa'yo, nagaganda siya sa'yo, na-appreciate niya din yung ginagawa mo sa kanya, na-appreciate niya yung pagmamahal mo, yung kindness mo, and yung feeling niya, yung aura mo is something powerful in a way. This person do really like you, kasi nandyan kayo, supportado siya. Sinusupport mo siya sa mga gusto niya, naintindihan mo siya na may ganyan siya, na may ex siya, may mga anak siya, and nandyan ka din para sa kanya lagi. Nagiging kind ka, maintindihin, and practical as well. So, paano niya makakalimutan yung ganong klaseng tao, diba, Sagittarius? So, at saka minahal ka din talaga ng person na to. Kaya nga sinabi niya, you don't know how hard it was to let you go. Even nung time na nag-uusap na sila ng ex niya, na parang feeling like bumabalik na yung harmony nila, hindi pa din niya alam kung sino yung pipiliin niya during that time. Kaya lang umantong sa point na umalis na lang talaga siya, siguro dahil na nga nagkatalo na kayong dalawa. Nalalaman mo na to. So willing talaga siya mag-offer sa'yo ng new beginning sana. Willing siya na maulit or mag-umpisa kayo ulit ng person na to. Nung time na nag-uusap, siguro nasabi niya to sa'yo. But then sa'yo kasi, you felt like still this person will just going to cheat on me. And also sa'yo din is na-influence ka na mga kaibigan mo sa mga sinasabi or sa mga motivations ng mga kaibigan mo sa'yo. Napaisip-isip ka in a way. So, ano yung feeling mo dito para sa person na to at sa mga nangyayari sa inyo? So, you might have Libra or Taurus in your chart. You might be dealing with Capricorn or Aries or Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus. Ano yung feeling mo dito? Or you might have Capricorn in your chart as well. So, dito naman, guarded ka talaga. Ginard mo yung feeling mo, I need to guard myself from this person. Maglagay ba ng boundary in a way? Pero para sa'yo yun, ano lang talaga yun sa'yo, parang naglalakas loob ka lang talaga dito na hindi iparamdam sa kanya na mahal mo pa siya, pero mahal mo pa talaga siya. Mahal mo pa talaga tong person na to. Hindi mo lang pinaparamdam sa kanya dahil na siguro naiyak ka sa mga kaibigan mo na babalik ka dito sa person na to, ano na lang yung sasabihin nila. Parang ganon. Siguro during the time na naghiwalay kayo, madami ka din nasabi sa kaibigan mo about him, na ayoko na talaga, hindi na talaga ko babalik dito, mga ganong mga bagay. Tapos biglang bumalik siya at biglang gusto mong balikan siya. Tapos, yun lang, nga, naiyak ka sa mga kaibigan mo na kung babalik, parang kinain ko lang yung sinabi ko. So, nagiging brave ka lang talaga dito or naglalakas loob ka lang talaga dito na hindi magparamdam na mahal pa kita. Sorry about that. Kasi naglagay ka ng boundary dito. You guard yourself. So, iniwasan mo siya pala dito. Kaya pala sabi niya, TikTok, time is running out. Because he is waiting. You know, sometimes meron kang feeling that you wanted to take the leap of faith towards this person again. Bahala na. Parang bahala na kung anong sasabihin ng mga kaibigan ko. So, totoo lang, meron kang feeling ganyan. Pero, parang sa'yo kasi sa Sagittarius, naiisip mo, wait lang, okay na ako ng ganito. May freedom ako. Minsan, nare-realize mo din yun eh. May freedom ako. So, biglang, yung dalawang iniisip mo na ganyan, babalik ako sa kanya kasi mahal ko siya. Alam kong nagmamahalan pa kami dalawa. Tapos, etong freedom na meron ako ngayon, with my life, na wala siya, okay naman talaga siya. Hindi mo nga, naipit ka ngayon sa sitwasyon, naipit ka ngayon sa desisyon mo. Hindi, naku-confuse ka ngayon kung anong gagawin ko. So, itong feeling mo dito, ganito nararamdaman mo ngayon. So, until sa parang feeling ko, nakaramdam ka na ng pagod. Nakaramdam ka na ng pagod na mas better na lang talaga to move forward na lang talaga. Pero, I think,
may plano kang kausapin siya. Kumbaga siguro closure na lang talaga. May plano kang kausapin ka. Desidido ka naman na kausapin ka. Pero so far gusto mo muna siguro pag-isipan to ng mabuti. So you gave this person a silent treatment in a way. Dahil you are planning kung paano mo to sabihin sa kanya. Kasi baka kung mag-uusap kayo, mahulog ka na naman at sa pag-uusap ninyo, babalik ka rin sa kanya. Kasi, kung sa pag-uusap ninyo, mailalahad mo yung mga nararamdaman mo, yung sakit na binigay niya. So, tapos bigla mag-uusap, mag-ayos na lang kayo ulit. So, you are really planning kung paano ko sabihin sa kanya yung closure. Paano ako ready, hindi pa ako ready. Kaya itong person na to nag-aantay siya sa'yo. And then, until sa nawalan siya siguro ng patience to wait, kasi you gave this person a silent treatment. Nawalan siya ng patience to wait for you, for your answer, for your call, could be, or chat. He gave up. So, you might have Leo in your chart here, Sagittarius, okay? Check your placements. So, tignan natin ngayon this month of August kung anong pwede mangyari dito sa sitwasyon na meron kayo. So, possible situation ng person mo. Retaliation, punish, payback, revenge. Possible na gusto niya sabihin sa'yo this month of August or in the near future. I know I mess up everything. Itong payback or revenge na to, feeling ko ito yung na gets niya sa ginawa mo. Your situation. Possible situation this month of August and the near future. Love reading for Sagittarius, August 2025. Competition, the other woman. See? Told you. So, meron kasi talaga siyang ex. Yun pala yun. Kasi sa una, 'di ba, yung unang lapag ng baraha, I just really thought na kayo yung married. Pero I realized hindi pala. He is just really a matured person na meron siyang anak, may asawa siya. Pero ex na yun sila nung naging kayo. Ex na sila, nagkabalikan lang during kayong dalawa. So, siguro feeling ko dito, siguro na-realize niya na siguro yung ginawa mo sa kanya is parang revenge. Pinaasa mo siya na akala mo okay lang na bumalik, pinahintay mo hanggang sa walang nangyari. Kasi nagantay siya dito eh. Then, you gave this person silent treatment until this person is waiting, until sa wala na. Parang, okay, tama na to, time is running out. Parang hindi na siguro ako mag-aantay pa. So, alam niya naman na naging kasalanan niya yun. Siguro naintindihan niya din. Alam niya naging kasalanan niya yun. Pero sa on your part kasi, para naisip mo din na I don't want to be the other woman here. So, ano yung pwedeng mangyari this month of August?
So, yun na nga yun. Parang nagkaroon sa kanya ng clarity talaga. Even this August, parang clear sa kanya. Siguro yung ginawa ni Sagittarius is revenge talaga yun para sa akin. Na bumalik ako, mag-antay ako nang wala. Kasi you gave this person silent treatment talaga. So, parang desidido na sana siya talaga na bumalik sa'yo. Nagplano talaga to siya na bumalik sa'yo. Paano siya bumalik sa'yo. And nung bumalik siya sa'yo, alam niyang mahal ka pa rin talaga niya, kaya siya bumalik sa'yo. Hindi dahil sa kung ano lang. Parang willing sana siya na ikaw yung pipiliin niya towards the future in a way. Na, di ba, nagbalikan sila ng ex niya. Pero, hindi nag-work out kasi parang palagi lang din sila nagtatalong dalawa ulit. So, na-realize niya na babalik siya sa'yo kasi, para sa kanya, nung kayo pa, wala siya masasabi sa'yo. All out ka talaga para sa kanya. Nandyan ka palagi, mahal mo siya, pinapakita mo yung pagmamahal mo sa kanya, and supportive ka talaga. Like, parang asawa na din, parang ganun. So, naisip niya ikaw, na balikan ko na lang sa Sagittarius in a way. So, this month of August, ganun yung, ang nakikita ko dito, it's more on realization, sa person side mo. Pero, alam niya nagkamali din talaga siya sa mga nangyari. Naipit siya sa sitwasyon during that time. Naipit siya talaga sa sitwasyon. Though, willing na sana talaga siya na to come back and might be he or she will going to take the leap of faith na towards a new beginning with you, to start a new beginning with you. Pero ikaw na yung parang feeling niya dito na ikaw na yung parang ayaw. Kasi nga you gave this person silent treatment. Lalo na nung hindi kayo nag-usap. So, nag-antay siya nun. Nag-antay siya. And then, parang dumating sa point na parang wala din mangyayari dito. So, parang wala to. Ito siguro parang revenge niya lang to sa akin. Kaya, he gave parang time na kung example lang until Saturday, kung hindi pa siya mag-message, give up na ako. So, walang nangyari. So, sa'yo din naman, hindi ibig sabihin revenge to. Hindi revenge to. Para sa'yo is, gusto mo naman talaga na sana na bumalik. Kaya lang nahihiya ka sa mga kaibigan mo na kung babalik ka, ano na lang yung sasabihin nila sa'yo. At kung babalik ka, ano na lang din mangyayari ulit. Magiging other woman ka na lang ulit. So, may mga realization din sa'yo dito. That doesn't mean that gusto mo lang mag-revenge. Hindi ganun yun para sa'yo. Nahirapan ka din. Kaya nga, hindi mo siya kinausap because of gusto mo munang magpag-isa. Gusto mo munang mag-isip ng maayos without communicating with him to see kung kaya mo na ba na wala siya or hindi. Dahil kung hindi mo kaya during those times na hindi kayo nag-uusap na yung you gave this person silent treatment, kung hindi mo kaya talagang wala siya, babalik ka talaga sa kanya kasi you are willing to take the leap of faith. Bala na kung anong mangyari, anong sasabihin nila. Pero, ang problema is, give up siya. Just really in the wrong timing. You might be not really meant to be. So, tignan natin kung ano yung message ng spirit guides para sa'yo, Sagittarius. So, you might also be dealing with Capricorn, Virgo, or you might have Virgo in your chart. Sagittarius, might be this is you as well, or you might be dealing with the same Sagittarius, or Cancer, Scorpio, Pisces could be. Aquarius is also here. So let's see. It is time, or it's time to hit the reset button. Clear out the old so that the room is available for the new one to enter. Trust that better things are coming fast. Prepare to move to the next phase of your life. This is your rebirth. Welcome this beautiful brand new energy. You've got this. So, parang sinasabi din ng spirit guide sa'yo na, ito na to. Continue ka na. Wag ka na nang bumalik. Okay na to. Magpatuloy ka na lang sa pag-move on mo.
So, may new beginning na dadating sa'yo. So, that is my reading for you, Sagittarius, for the month of August. Sun, Moon, Rising, Venus. Thank you and God bless.